Magandang araw po mga ka-weather. Ngayon ay Biyernes, March 13 at muli tayong magkasama upang maintindihan ng malinaw kung ano talaga ang lagay ng panahon sa ating bansa. Kung nakakatulong sa inyo ang ganitong klase ng paliwanag tungkol sa weather, malaking tulong din kung ibabahagi ninyo ito sa inyong pamilya o komunidad. Dahil kapag mas maraming may tamang impormasyon tungkol sa panahon, mas nagiging handa tayong lahat. Unahin agad nating linawin ang isang mahalagang bagay upang hindi tayo mabahala ng hindi kailangan. May isang tropical system na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa puntong ito, mahalagang maintindihan na hindi ito banta sa Pilipinas. Ang sistemang ito ay isang tropical depression. Dati itong tropical storm, ngulit humina na muli pabalik sa tropical depression. Sa kasalukuyan, ito ay matatagpuan humigit kumulang 1,415 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Kung mapapansin natin ang galaw nito, ang direksyon ay pa-northeast. Ibig sabihin nito ay papalayo ito sa ating bansa. Mabagal ang pagkilos nito. Hindi ito hihigit sa 10 kilometro bawat oras. Ngulit ang pinakamahalagang punto dito ay ang direksyon ng galaw nito. Ito ay patuloy na lumalayo sa Pilipinas. Sa madaling sabi mga ka-weather, wala tayong inaasahang direktang epekto mula sa tropical system na ito. Habang lumalayo ito, unti-unti ring hihina ang anumang indirect effects. Halimbawa dito ang kaunting ulap o ulan na maaring dulot ng trough nito. Kaya kung may nagtatanong kung bakit may mga ulap o paminsan-minsang ulan sa ilang lugar kahit walang bagyo, may malinaw tayong sagot. Ang pangunahing weather driver natin ngayon ay ang amihan o ang northeast monsoon. Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano ito nakakaapekto sa ating bansa. Ang northeast monsoon o mas kilala natin bilang amihan ay isang malaking daloy ng hangin na nagmumula sa malamig na bahagi ng Asia papunta sa tropical na rehiyon tulad ng Pilipinas. Kapag lumalakas ang amihan, nagdadala ito ng malamig na hangin, mas maulap na kalangitan sa ilang lugar at mas malalakas na hangin sa karagatan. At dito nagmumula ang pangunahing epekto na nararamdaman natin ngayon. Mas maaalon na dagat sa ilang baybayin ng Luzon. Kapag ang malamig na hangin ng amihan ay tuloy-tuloy na umiihip sa ibabaw ng karagatan, nagkakaroon ito ng sapat na lakas upang pataasin ang alon. Mas nangyayari ito sa mga baybayin na direktang nakaharap sa hangin. Sa kasalukuyan, dahil sa malakas na surge ng amihan, may mga lugar sa hilagang bahagi ng Luzon kung saan maaring umabot ang alon hanggang 4.5 meters. Dahil dito, may gale warning na inilabas para sa western seaboard ng Ilocos Norte. Kasama rin dito ang extreme northern Luzon, kabilang ang Batanes at ang Babuyan Islands. Dito mahalagang maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng gale warning. Kapag sinabing gale warning, ibig sabihin nito ay mapanganib ang kondisyon ng dagat para sa maliliit na sasakyang pandagat. Hindi ito nangangahulugan na may bagyo. Ngunit ang malakas na hangin ng amihan ay sapat upang lumikha ng mapanganib na alon sa karagatan. Kaya mga ka-weather, lalo na sa ating mga mangingisda at bangkero sa Northern Luzon, mahalagang pag-isipang mabuti kung lalabas sa dagat habang may ganitong kondisyon. Sa ganitong sitwasyon, ang kaligtasan ay palaging mas mahalaga kaysa sa anumang biyahe sa karagatan. Habang nangyayari ito sa hilagang bahagi ng bansa, tingnan naman natin ang kondisyon sa kalupaan. Sa kabuuan, medyo banyag ang panahon sa maraming lugar. Sa Apayao, Kalinga, Cagayan, buong Cagayan Valley at Aurora, inaasahang maulap na kalangitan na may kasamang ambon o light drizzle. Ito ay karaniwang epekto ng amihan kapag ang malamig na hangin ay tumatama sa kabundukan at baybayin. Sa Metro Manila at sa maraming bahagi ng bansa, mababa ang tsansa ng malawakang ulan. Maaring may paminsan-minsang isolated showers, ngunit sa kabuuan ay manageable ang panahon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang sitwasyon sa Visayas at Palawan.
Sa mga lugar na ito, maaari ring magkaroon ng light rains paminsan-minsan, ngunit mahalagang tandaan na hindi ito inaasahang magiging tuloy-tuloy. Samantala, tingnan naman natin ang Mindanao. May isa pang maliit na factor na dapat nating ipaliwanag dito. Ang trough ng tropical depression o ang pahabang bahagi ng disturbance dito ay umaabot pa rin hanggang Eastern Mindanao. Dahil dito, maaaring magkaroon ng ulap at pag-ulan sa Surigao del Sur at Davao Oriental. May posibilidad din ng cloudiness sa ilang bahagi ng Davao del Sur. Ngunit mahalagang tandaan ito mga ka-weather. Habang lumalayo ang tropical depression, inaasahan din na unti-unting hihina ang trough effect na ito. Sa madaling sabi mga ka-weather, ang pangunahing kwento ng ating panahon ngayon ay amihan, hindi bagyo. Ngayon naman, tingnan natin ang posibleng pagbabago ng ating seasonal patterns sa mga darating na araw. Sa susunod na 2 hanggang 3 araw, patuloy pa nating mararamdaman ang impluensya ng amihan sa Luzon at Visayas. Mulit ayon sa forecast, unti-untihing hihina ito. At habang nangyayari ito, may isa pang sistema na magsisimulang pumasok. Ito ay tinatawag na easterlies. Kapag sinabing easterlies, ito naman ang hangin na nagmumula sa Pacific Ocean papunta sa Pilipinas. Karaniwan nagdadala ito ng mas mainit at mas mahalumigmig na hangin. Kapag ito ang dominant na sistema, mas nagiging mainit ang panahon at tumataas din ang tsansa ng localized thunderstorm sa hapon. Ayon sa forecast, maaaring magsimulang maramdaman ang impluensya ng easterlies sa Central at Eastern Visayas pagsamit ng Lunes. Mangyayari ito habang dahan-dahang humihina ang amihan. Mulit kung mangyayari ito, unti-unti babawi ang mas mainit na temperatura sa ilang bahagi ng bansa. Ngunit sa ngayon, habang malakas pa ang amihan surge, mararamdaman pa rin natin ang mas malamig na panahon. Mas kapansin-pansin ito sa mga matataas na lugar tulad ng Baguio City. Sa susunod na araw, inaasahan na ang temperatura doon ay maaaring nasa 11 degrees Celsius hanggang 14 degrees Celsius sa madaling araw. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga simpleng paalala sa paghahanda. Para sa mga mangingisda at maliliit na bangka sa Northern Luzon, seryosong paalala ang gale warning. Kapag mataas ang alon at malakas ang hangin, mas mabuting ipagpaliban muna ang paglalayag. Para naman sa mga nasa mga lugar na may ambon o mahinang ulan, simple lang ang paghahanda. Magdala ng payong o rain protection kapag lalabas ng bahay. At dahil sa malamig na hangin ng amihan, lalo na sa gabi at madaling araw, makabubuti rin na handa sa mas malamig na temperatura. Lalo na ito sa mga lugar sa norte at sa mga kabundukan. Mga ka-weather, ang panahon ay patuloy na nagbabago. Minsan dala ito ng bagyo, minsan naman ay dala lamang ng malalaking galaw ng hangin tulad ng amihan. Ngulit kapag nauunawaan natin kung paano gumagalaw ang mga sistemang ito, nababawasan ng pangamba at napapalitan ito ng tamang paghahanda. Bago tayo magtapos, nais kong mag-iwan ng isang paalala ng pag-asa para sa ating lahat. Sa gitna ng pagbabago ng panahon, mahalagang manatili tayong kalmado ngunit handa. At higit sa lahat, huwag nating kalimutan ang pananampalataya na nagbibigay sa atin ng lakas sa bawat araw. Tulad ng sinasabi sa awiting 46, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Mag-ingat po tayong lahat, manatiling maalam sa lagay ng panahon, at patuloy tayong magtulungan bilang isang komunidad. Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-weather!